month na tayo at nasa buwan na rin tayo ng pagse-celebrate ng Holy Week. So, kung wala kayong plans ngayon sa inyong Holy Week, siguro sa inyong family or whatever it is that you might wanna think about, ay pwede po kayong sumali sa ating gagawing parang family camp for just one day. At yan po ay Good Friday. So naniniwala ako, walang mga kababayan nating Catholic na nag-i-excursion ng panahon na yan dahil yan ay pangingilin eh. So pag may nakita kayo na nasa labas, malamang born again yung mga yun or iba pang grupo ng protestante. I listened to a news that has been published in Manila Bulletin. Yan po ay yung tinatawag nating broadsheet. So kung meron pang mga gumagamit niyan ngayon, I don't believe kasi ang gamit na natin ngayon ay cellphone at pwede na tayong bumisita sa mga website nila. So I visited their website and nagsalita yung secretary ng DOTR na yung ginagawang subway station, isa po itong train system ng transportation na nasa ilalim ng Valenzuela City hanggang Pasay. So kung yan ay inyong iisipin, it will cover all the cities in Metro Manila. Dahil ang Valenzuela City ay boundary ng Bulacan at ang Pasay ay boundary ng Bacoor, Cavite na yon. So it will cover Metro Manila. Na-start yung construction in 2023. Dapat supposedly ito ay nagsimula noong 2021. Pero because of the pandemic, na-set aside itong project na ito. And then, noong January of 2023, ito ay nag-start. At sabi ni Ralph Recto, ay matatapos ang construction on 2029. So, nung nagsimula yan, ang Meralco Avenue na kumukonekta sa Shaw Boulevard at Ortigas Avenue, sinara yon for the reason of the construction of the subway. Maraming nagreklamo dahil daw sa proyektong ito, mas lalong lumala yung traffic. Pero, ang promising ng project na ito, sabi, yung 1 hour na usually ini-spend ng mga nasa Metro Manila for their transportation, malilesen into 30 minutes because of this project. At kalaban na ito ng LRT, ng MRT, dahil ito ay train system. At maraming mga lugar ngayon sa ibang bansa na gumagamit na ng train system as the fastest means of their transportation. Pero bagamat very promising yung proyekto na yon at sinabing magiging permanent solution ito, hindi yung coding system na ginagawa ngayon na wala rin naman nangyayari, pero makikita natin ang katotohanan that for this target or project to happen, of course, there are sacrifices along the way. Kagaya nga ng lalong paghigpit ng traffic dahil sa construction. At yan yung mga sacrifices na hindi lingid sa kaalaman ng mga commuters at ng mga proponents ng project na ito. Ngunit, ano uli ang pangako? Pagkatapos naman ito, ay permanently malilesen yung travel hours ng mga nasa Metro Manila. Yan ang totoo din sa larangan ng pananampalataya. Tayo bilang mga Kristiyano ay we are targeting that eternity promised to us in the Lord Jesus Christ. Yung eternal life natin. Pero while we are on earth, hindi rin naman lingid sa ating kaalaman na may mga sufferings that we need to endure. But there is an encouragement from a Christian, an apostle, na pwede nating panghugutan ng lakas. Paano tayo makakapanatili sa ating pakikibaka bilang Kristiyano? At ano ang tunay na tagumpay sa konteksto
ng Kristyanismo. I would invite you to stand and read with me Paul's second letter to Timothy, chapter 4, verse 7 to 8. Let's read 2 Timothy, chapter 4, verse 7 to 8. Mas na-appreciate ko po ito sa King James, kaya babasahin ko po ang ating beloved translation from the King James. 2 Timothy, chapter 4, verse 7 and 8. Please bear with me, and let's read this together. Paul says, or said, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all of them also that loveth his appearing. Kakaupo na po tayo. So those are the inspired word of God written by the Holy Spirit. Kung kayo po ay may mga ESV, mapapansin nyo, sabi dyan, I have finished the race. But I don't agree with this translation because later on we will see why. Ang 2 Timothy, ang huling letter ni Apostle Paul bago siya mamatay. At sa kanyang last letter, siyempre pag last letter ay maiisip natin, siyempre ang huling paalam ko ay sa pinakamamahal ko. And si Paul ay wala namang naging asawa. Ngunit ang isa marahil sa mga pinakamamahal niya ay si Timothy. So, dahil siya yung tinatawag na anak-anakan niya sa pananampalataya. So, he wrote this to Timothy. Siyempre, kung sino yung pinakamahal mo, yung susulatan mo, kagaya nga ni Dr. Jose Rizal, sa kanyang huling pagpapaalam, sumulat siya ng isang maikling buod ng kanyang pamaalam. Sabi niya, Adios, adios, patria adorada. At ang minamahal kong bayan. Yun yung ultimo adios, no, sa nakakaalam ng kanyang letter na yun. Talaga naman, kung kayo ay fan ni Dr. Jose Rizal, ay may in love kayo, no, sa kanyang pagiging patriot. So, si Apostle Paul, nakita niya yung kanyang ministerial life na isang labanan. Labanan para sa ikatatagumpay ng katotohanan, na yung katotohanan na yon ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At tiningnan niya ang buhay niya ay naging kurso o takbo na kailangan niyang tapusin para masabi niyang siya'y nagtagumpay. Wala naman siguro taong magde-declare ng victory na hindi pa nagsisimula yung laban. Of course, victory is always at the end. Kaya nga, sa mga nakaabot dito ng World War, parang wala na. Nung na, yung, siguro, meron kayong mga lolo na nakaabot ng World War, kung matatandaan nyo, meron tinatawag na victory money. Ito yung umiral noon dahil sa kasiyahan ng mga tao, natapos na yung World War II. So, syempre, ang victory, it always counts at the end of the fight. Kaya yung letter ni Apostle Paul kay Timothy, nagtataglay ito ng both na warning at encouragement. So, syempre, last letter niya ito, magtataglay ito ng habilin. Magtataglay ng mga payo sa naiwan. Sana ganun, no? Bago mamatay ang tao ay may naiwan siyang mamanahin. Hindi, manghabilin, no? Sa kanyang mga maiiwan. Warning, because he knew that the forces of the opposition will arise and even multiply to stop the spread of the truth. Ang sulat na kay Timothy is to warn Timothy, Timothy, know this, that perilous time shall come. Darating yan, sabi ni Paul kay Timothy. Pero encouragement din siya kasi binabanggit niya Apostol Pablo kay Timothy na merong naghihintay na reward. Mga kapatid, baka nakakalimutan nyo na, meron tayong doktrina ng reward. Meaning,
meron tayong inaasahang matatanggap sa Diyos kung tayo ay magpapagal. Tama? At hindi matutulog. Yan, tutulog daylight ngayon. Yung reward na yon is of the glorious appearance of the personified truth. At sino po ang personified truth? Ang ating Panginoong Hesukristo. I-define natin ngayon ang tunay na success. And this is my message. A Christian is considered to be successful in his earthly living if he is consistent in his commitment to Christ. Yan ang tamang definition ng success ng Christian. Okay? Marami tayong estudyante, marami tayong professional na ngayon. That's good. Walang problema doon. Pero ang problema doon, kapag kinukulong mo yung definition sa mga yan. When we are talking about the context of Christianity, a Christian is considered to be successful in his earthly living if he maintains to be consistent in his commitment to Christ. Ang Kristiyano ay maituturing na matagumpay sa kanyang pamumuhay sa lupa kung siya ay mananatiling nagtatapat kay Kristo. Dalawa ang ating puntong pag-aaralan, courage to fight for the faith. Makikita nyo dyan, may sinabi si Pablo nanalo ako. Diba? I have fought a good fight. Lumaban ako ng maganda at patas na laban. So number 1, courage to fight the faith ang bilin niya kay Timothy at ang bilin niya sa bawat isa sa atin. At ikalawang puntong titingnan natin dyan, consistency in the faith. Pananatili sa pananampalataya. Unahin natin yung courage to fight for the faith. Itong verse natin ay memory verse. Meaning, maraming porsyento ng mga Kristiyano, malaking porsyento ng mga Kristiyano, kabisado na to. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Pero pag-aralan natin ang mga nasa likod niya. I-expose natin yung I have fought a good fight, sabi ni Apostle Pablo. I have fought a good fight by Apostle Paul. Sinimulan niya yung chapter na ito, yung chapter 3, na inuutusan niya si Timothy to preach the word and be ready in season and out of season. That's verse 2 nang sinabi niya dyan. Now, yung kind of preaching ni Apostle Pablo, parang ganito, Timothy, mag-preach ka. Pero sinabi rin ni Paul, paano magpe-preach si Timothy? Syempre, pag inutusan mo ang tao, hey, preach. Now, the second command is how to preach. Importante po bang malaman natin kung paano mag-preach? Yes. Kasi, nandiyan yung katotohanan sa paligid, maraming preacher na hindi dapat preacher. Agree ba kayo? Marami diyang nagtuturo, mali-mali ang tinuturo. Kaya, hindi biniti ni Apostol Pablo si Timothy na, hey, preach, kundi, this is the manner of which you should preach. Ang sabi ni Apostle Paul, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. That's verse 2 and 3 ng ating topic. Sige nga, basahin natin para nakakasunod tayo. Di na kayo aalis sa page ng Bible niyo. Yeah. So, 2 Timothy chapter 3, verse 2. Ay, 4 pala. Chapter 4, verse 2. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Si Apostle Pablo, tinuturo niya kay Timothy kung paano siya mag-preach. At sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, bakit ka mag-preach sa gantong paraan? Di ba? Dahil in verse 3, sabi niyan, dahil dadating ang oras na may mga taong ayaw na sa tamang turo. Tama? Ngayon, napapansin natin yan. Maraming tao ayaw na sa tamang turo.
Kaya itong panahon na itong perilous time na sinasabi ni Apostol Pablo, it is our time where people are having itching ears and they can't even sit for just 5 minutes listening to the truth. But you are blessed because you can endure an hour listening to the truth. A time will come that people will not endure sound doctrine. Ano yung point dito? Unang point dito, nakikita ni Apostol Pablo na ang preaching ang paraan ng paglaban sa maling doktrina. Ulit, ang preaching ang paraan ng paglaban sa maling doktrina. Ikaw na nakakaalam sa maling doktrina, naririnig mo sa katabi mo, naririnig mo sa mga taong nasa social media, and you're not doing anything, you're not doing your part to become successful in the sight of God. Preaching is everybody's responsibility. We are not talking here about preaching in the pulpit dahil di naman lahat pwede dito. Pero preaching the truth is everyone's responsibility. Kaya sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, preach the word because many will preach otherwise. Yun yung reason. I-preach mo yung tama kasi may magpe-preach ng mali at may makikinig ng mali na yun. Sometimes, ang bilis kumalat ng false doctrine dahil ang mga Kristiyano tahimik, nakakulong sa kanilang mga simbahan, naka-close door, kaya kahit anong sigaw nung nagpe-preach, hindi naririnig nung labas. Buti na lang itong ating simbahan, open door. Tapos, maingay pa yung bunganga na nagsasalita. Kaya pati nasa labas, naririnig. At sinabi ni Apostol Pablo, the true success in God's sight is when we become agents of the spread of the gospel even amidst the attacks, ridicule, or rejection of the people. Sinasabi na kagad ni Apostol Pablo, preach. Paano ka mag-preach? At ito yung i-expect mo, na habang nagpipreach ka, maraming ayaw, tutuligsa, aatakihin ka, or even worse, pagpaplanuhan kang patayin. At naging totoo yan sa panahon nila. Because they were preaching the gospel. Matatawa ka sa maraming mga pastor ngayon, mga preacher ngayon, pag nag-preach, kuhang-kuha ang loob ng mga kausap niya. Pag nag-preach, kahit yung mga politiko, pinipicture siya. May mga preacher, iniimbitahan pa ni Oprah o ni Ellen dahil they are very inspiring. And yet, when you are going to listen to their preachings, they are not preaching the way Apostle Paul has taught Timothy to preach. And I think that's the reason why people are not enduring sound doctrine. Because many people are teaching human doctrines. Yung masarap pakinggan. Pero, dadaling ka sa impyerno. Ito po ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Ang pinakamasarap mapakinggan na sermon na kumikiliti ng iyong katawan, ine-escort ka na sa impyerno niya. Pero ang sermon na ang atake sa'yo ay nakakagalit, nakakasakit, nakakalalaki. Kasi sinasabi, nakakalalaki ka na. Ngunit katotohanan, dinadala ka sa langit. Ikalawang punto, kung bakit ganyan ang sinasabi ng Apostol Pablo kay Timothy,
In order to effectively spread the word, the believer must maintain his conviction to the truth of the word. Ito yung mahalaga. Minsan, kaya parang walang epekto na sa nakakausap natin ng gospel dahil tayo mismo hindi na kumbinsido. Have you ever heard of people sharing you the gospel and yet their facial expression is telling you that they too seemingly doubting it? Ito yung, kasi yun yung nasa Bible. Kaya yun yung totoo. Instead of preaching it like you mean it, you preach it like you can give your life for it. Meron isang intelligent student na writer at nag-aral siya ng literature. Niregaluhan siya ng kanyang magulang ng typewriter. Alam niyo ba yung typewriter? Yung makinilya na kaiingay pagka ginamit. So yung taong ito, marami siyang naisulat na magagandang mga pang-Wattpad, ganyan, na kung saan ay sa pamamagitan ng typewriter niya. Marami siyang mga na-produce na writings. He loved to use this typewriter, and several masterpieces of literature have been produced using that typewriter. Pero, nung formaling pumasok na siya sa college, dala-dala niya yung kanyang makinilya. At nakita niya yung mga kaklase niya, mga naka-laptop. Laki ng problema niya. Siya lang nga nag-iisang may typewriter, pero yung mga kasama niya, mga naka-laptop. So nung nakita niya yung advantage ng laptop, yung embarrassment na siya lang yung nananatiling old-fashioned. So this student started to feel embarrassed and demotivated. And he started to keep his typewriter. And nag-focus siya na mag-ipon para bumili ng laptop. Nawala yung kanyang inspiration, nawala yung kanyang magagandang mga piece dahil ang isip niya nandoon sa kailangan ko ng laptop para makasabay ako at para in ako. Maraming Kristiyano ngayon tumitingin sa method, hindi sa substance ng katotohanan. Maraming Kristiyano ngayon nag-iisip na kailangan sumali tayo sa trending para ma-promote natin ang gospel. Kailangan kung ano yung nagte-trend ngayon, makisabay tayo doon dahil sa pamamagitan nun, maaaring ang gospel ay marinig ng mga tao at yun yung mag-a-attract ng mga tao. And many think na ang fair fight is to compromise. Many people are admitting that we compromise because we want people to hear the gospel. Pero tatandaan niyo ito mga kapatid, ang gospel mismo ay mayamang magligtas. Kahit wala kang gawin, kahit simple mo lang itong pine-present, the gospel itself is rich to save a sinner and to cheer up the saved, to preach its power and richness. If people reject the gospel, it is not because it is powerless, but because their love for sin is greater, that it went them blind to even look to the gospel. Isipin mo, pinasok mo yung entertainment sa loob ng church. Dahil ang tao ngayon nakikinig ng Coldplay, Taylor Swift, at ng mga contemporary music. Sige, magpasok tayo ng drum set. Sige, gawa tayo ng banda, worship team. Huwag tayong himnal-himnal. Ang boring-boring yan. Nasa libro pa yung kinakanta. Di ba? Yan ang mga accusation sa atin. Nang ayaw sa himnal. Gusto nila yon dahil alive.
Ang Diyos daw hindi maaantok. Kasi alive. Di ba? Alive eh. Tumatalon-talon yung mga tao. Gumugulong-gulong yung mga tao. Dati akong born again eh. I can speak. Dahil dati akong born again. Makikita mo, yung kumakanta, nandun na sa dulo, ang gugulo eh. Yung dramista, kapag ka nabaliw, yung palo, wala na sa tama. Bakit? Yung Holy Spirit daw kasi nag-aalab sa kanya. Diba? Pinapasok yung entertainment. Yung mga simpleng mga bumbilya, pinalitan ng kulay blue, kulay purple, kulay red, para magmukhang disco na yung loob ng simbahan. Masaya yung mga tao sa ganon. Pero mapapansin mo, kapag preaching time na, tingnan mo na ang mukha ng mga tao. Nakatungo, hindi dahil nakokonvict, kundi dahil naaantok. Lalo na kung isang nagpipreach, walang dating, walang dynamics. Gagaya nung sinabi ni Pastor kanina, di ba? Pinag-pray siya, yung pray niya parang pang-pray ng Baptist. Kaya na-boring yung mga tao. Ba naman yung prayer mo? Hindi naman nakaka-excite, di ba? Maraming gano'n naman talaga eh. Yung dati kong pinanggalingang simbahan, kailangan umiyak ka muna bago ka magsabi ng Lord. Kaya pinag-aaral umiyak. Ang punto ko, maraming zealous sa faith, pero mali yung kanilang pamamaraan. Bakit? Nakapokus sila doon sa mag-a-attract sa tao, that they even forget the true richness comes from the gospel itself, not upon methodologies. The good fight of faith is to live in the gospel and to defend it against false doctrines. I challenge you, huwag ka nang mag-isip pa ng ibang mas gaganda sa gospel. As long as you live, go to people, say to them the gospel, that's it. Di yung, punta ka sa church namin, may pamerienda kami, mayroon kaming paukay-ukay, makikinig lang tayo ng konting devotion. I have seen a lot of that. Na kapag wala na yung mga support na yon, wala na yung mga pakain na yon, wala na yung mga programang yon, wala na rin yung mga taong yon. Bakit? Dahil hindi sila sa gospel na convict. Doon sila sa nakikinabang sila. Kaya bihirang-bihira mong makikita na may nagtatagal na in-invite sa church dahil malalaman mo kung ano ang motibo. Hindi bale kapag ang isang tao, hindi mo naman sinuyod, hindi mo sinuhulan, hindi mo binibigyan ng pera, hindi mo pinapakain, pero ang mga paa nagkukusa sa loob ng iglesia. I can tell that is the work of the Holy Spirit. That's why I thank God for this brother here who is from the metro. Ang dami-daming mga gandang church dyan. Isang haba lang ng C5, ando ng Christ Commission Fellowship. Dediretso siyang EDSA puntang San Juan, nando ng Grace, GCF. Ang GCF Baptist din yun, pero Lausing Baptist na. Di ba? Punta siya sa bandang Antipolo, dami din dyan, nandiyan ang mga victory. Sa BGC, nandiyan ang mga victory. Magandang simbahan, pagkatapos mo magsimba, pwede ka nang mag-mall. Dito, pagkatapos mo magsimba, tricycle, problema mo pa. So, napaka-inconvenient. Pero why? Why? Why you still want yourself here? The gospel. Yung naririnig mo. Yung truth. Now, my second point, and this is a challenge, be consistent in that faith that you have. Madadetermine na ikaw ay isang successful believer sa mata ng Diyos kung ikaw ay nagiging consistent sa iyong pananampalataya. Let's hear from Apostle Paul. I have finished the race. I have kept the faith. Binigyan na ni Apostol Pablo ng conclusion ng buhay niya. Dahil nararamdaman niya ng malapit na siya.
Hindi dahil alam niya yung future, kundi dahil si Apostle Paul, nag-iintay na lang siya ng sentence. Si Apostle Paul ay nasentensyahan na ng kamatayan. So dahil siya ay nasa death row na, may schedule kung kailan siya bibitayin. Sa mga hindi nakakaalam ng kamatayan ni Apostol Pablo, siya po ay pinugutan ng ulo. At masaya pa siya. Bakit ko sinabing masaya siya? Sabi nga ng isang theologian, nung si Paul daw ay pupugutan na ng ulo, para daw nasa kasal. Anong ibig sabihin ba? Napakaganda ng moment ng ikakasal ka. Lumalakad ka sa altar, sasalubungin mo yung magiging asawa mo. Siguro naman walang ganong reaction na papunta ka na sa sangkalan na kung saan ang ulo mo, ihiga mo na doon para putulin. Pero that is how Apostle Paul approached that sangkalan. Lumalakad siya na excited, masaya, at di niya na kailangan ng escort para ihiga yung ulo niya. He's like doing that thing and inviting people, come on, do it. Please, do it. Bakit? Dahil na-conclude niya na yung ministry niya na successful. He knew his departure from the world is near and that he pronounced that he was able to keep the faith all throughout his life. Wala pang makakapagsabi nun ngayon sa kahit sinong nandito ngayon. Pag may nagsabi ditong nagawa ko ng lahat, kailangan mong magising. At i-compare natin ang sarili natin sa ministry ni Apostle Paul. At nakita ni Apostle Paul na the most important character of a successful Christian is when he remains a gospel Christian until the end. It is the gospel that brought you to Christ. It is also the gospel that will escort you back to Him. So it is from gospel to gospel. Kaya nga sabi ng Bible, it is revealed from faith to faith. The just shall live by faith. Alam niyo ba, ang Greek word ng kept, diyan sa binasa nating text, ay nangangahulugang garden. I have kept the faith. Kasi baka isipin natin yung kept, natanggap, tinago. Hindi pinractice. Kept there is to guard. Kaya pag sinabi nating pagiging consistent Christian, binabantayan mo ang alin? Ang pananampalataya mo? Tama po ba yon? Bantayan mo ang pananampalataya. Guardyahan mo ang katotohanan. Huwag mong hayaan na abusuin ito ng mga tao. Surprisingly, maraming nagtuturo niyan na yung guarding the faith daw ay yung ikaw yung handa talagang makipagtalo, handa kang makipagdiskusyon, at dinedefend mo yung pananampalataya mo. Apologistic type. Pero alam nyo, maraming mga apologists gumagawa lang ng pangalan. Superficial lang at deceiving lang. Kaya hindi totoo ito. Ang ibig sabihin dito ng keeping the faith, hindi nakikipaglaban ka talagang literal. Laban sa debate, laban sa kung saan-saan, hindi. Ang keeping the faith dito, ganito. Guarding the faith is to watch yourself, not to be caught by the wonders of the world and to disembrace from that faith. Sarili mo ang babantayan mo na huwag kang mawala sa katotohanan. The truth can guard itself. At hindi niya kailangan ng sinumang tao para magwardyan siya. Kapag sinabi mo ang katotohanan, ikaw ang nag-guard, ikaw ang tagapagligtas pala ng sarili mo. Ganon din ang ibig sabihin nun. The truth itself is self-sufficient. And when the Bible is speaking, guard the truth, it means guard yourself, not to lose the truth. At paano natin yan gagawin? Tandaan niyo po, si Demas, kasama na ni Apostol Pablo, kasama niya na yung pinakabanal na tao ng panahon na yun. Na nakita niya yung buhay niya. Pero, nung papunta na sa second missionary journey,
biglang nang iwan yung Demas na to. At ang sabi ni Apostol Pablo, na fell out of love si Demas sa bagay na tungkol sa Diyos at na-inlove siya sa mundong ginagalawan niya. Ano ibig sabihin ito? May umagaw ng atensyon niya na mahalin ang gospel. Surprisingly, meron akong nabasang hindi kilalang commentator na ang sabi niya, si Demas daw, isa sa kanyang mga disciple ay isang magandang Greek. At itong magandang Greek na ito, hindi maiwan yung Hellenism. Pagano? Sa madaling salita. At dahil humahad lang yung kanyang paniniwalang Kristiyano para magkatuluyan sila ng Griegong yon, iniwan niya yung gospel para doon. So let us guard ourselves not to fall in love in anything na against sa gospel. Doon mo babantayan ang sarili mo. Otherwise, mapipel out of love ka. The true measure of success in Christian life is not showing how you preach or showing people how you practice your Christianity. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Ang tunay na measure para masabing successful Christianity ka, ito lang. You remain a gospel believer. Maraming magagaling na preacher na deconstruct ang faith. Maraming magagaling na author kagaya ni Joshua Harris na naging dating guru. Dating guru meaning expert siya sa pag-a-advise sa mga young people ng tamang pagsiselect ng kanilang partner. Pero nung nag-divorce sila ng asawa niya, biglang sabi niya, di daw siya Christian. Sipin nyo, ang dami mo nang na-impact na buhay. Tapos ikaw pala hindi ka convinced sa sarili mo na paniniwala. Kaya mga kapatid, huwag kayong sobrang maging follower ng kung sino mang tao. Kahit pa ng mga theologian na yan. Baka ma-disappoint ka pag nakita mo kung paano yan lumagapak sa lupa. Tumingin ka kay Kristo. Dahil walang anumang punto sa buhay niya na nakita mong nag-back out siya. Meron ba? Wala. At si Apostol Pablo, until the end of his life, Paul remains steadfast to the gospel. Alam niyo ba? Pagbabasahin niyo ang Book of Acts, sino ba sumulat ng Acts? Di ba si Luke? Ang totoong buhay ni Apostol Pablo, namatay siyang binitay. Pero, nung sinulat ni Luke yung Acts, iniba ni Luke yung ending. Ang ending ng Acts, sabi, si Apostol Pablo ay nagrenta ng tahanan, naging masaya ang buhay niya dahil pasok ng pasok ang mga Kristiyano na nakikinig sa kanyang mga pangangaral. Baliktad, di naman ganun yung nangyari. Si Pablo ay kinulong. Pero ang sabi ng isang commentator, ang gospel ay dapat marinig at hindi dapat ito mapangibabawan ng istorya ng isang tao. Ayaw ni Luke na mas mag-highlight sa mga tao na si Pablo ay nakulong kaysa doon sa gospel mismo na dapat nilang marinig. Ganun din yun. Kaya ikaw kapatid, kunyari nagpapagal ka sa gospel, nakakaramdam ka ng pagod, nakakaramdam ka ng pang-boycott, ng pang-i-ignore, o mismo mga kapatid mo, di ka matulungan. Alam mo ba na nagkakasala ka kapag ginagawa mo yan at nagko-complain ka? Uy, makinig naman kayo sa gospel ko. Pagod na nga ako dito. Wala naman. Wala na, yun ang magre-retain sa kanila, yung pagod mo, hindi yung gospel. Yung nararanasan mong personal, yun na lang yun. Pag-pray mo sa Panginoon yun. Pero wag mo hahaluan ng impurities yung pinapangarap. That is why napaka-importante sa isang Kristiyano mag-ingat ng kinukwento niya when he preach. Bakit? Kasi baka mamaya mas mag-retain sa mga tao yung storya mo kaysa sa storya ng ating Panginoong Jesucristo.
At kapag pinagtambal natin ang story mo at story ng ating Panginoong Kristo, malaki ang layo. Dahil si Kristo, He lived a life without sin. We live our life full of sin. Ang ating Panginoon, full of grace. Tayo, full of disgrace. Merong isang marathon na ginanap sa isang local city. Sa marathon, maraming taong tatakbo at ang target ay pumunta sa finish line. So merong isang pangitang gilas doon na sumali, gusto niyang i-impress yung mga tao at makita ng mga tao gano'n siya kabilis tumakbo. Kaya nung pinaputok na yung baril, di ba? Baril ba yun? Na hudyat na takbo na, di ba? Tumakbo ng matulin yung lalaking to. At siya talaga yung nangunguna. Pero, nakaramdam siya ng pagod, matinding uhaw, pagkawala ng enerhiya, kaya he stopped and he couldn't finish the marathon. Meron siya nakalimutan na isang importanteng bagay. He joined a marathon, not a track and field. And the target here is not to see who is the fastest, but who are the people who can make it to the finish line. We Christians are not running the race to know who came first, who finished first. We are running this race for the goal of finishing it successfully. No matter how fast or slow you are. But the thing is, you're moving forward. Gaano man kabagal o kabilis, ang importante sa Kristyanismo, gumagalaw ka, kumikilos ka, sumusulong ka. Kung ikaw mabilis tumakbo sa larangan ng pananampalataya, ang bilis mong makagets ng mga doktrina, at yung katabi mo, hindi ganon. Di ba? Kung magagalit sa kanya, huwag mo siya sasabihin, ang slow-slow mo naman. Huwag mong gagaya si Apostol Pablo na, ang stupid mo naman. Ba yung Galatians 3, sa ibang translation, ang sabi ni Paul doon, you stupid Galatians. Pero si Apostle Paul ay may karapatan siyang sabihin yon dahil ang Galatian nag-entertain ng maling gospel. At napakaseryoso nun. Yung Korinto, ang problema lang, may mga maling sex, may mga maling sexual application, nagkakaroon ng mga partition, division, pero ang gospel nasa kanila pa rin. Ibang usapan, kahit ang simbahan ay katitino, walang away, walang practice ng immorality. Kaso ang problema mo naman, mali yung gospel, mas seryoso yon. Kahit pa paano si Apostol Pablo kinumend ang Corinth. Kahit nagkakaroon tayo ng gantong pagkatalo, nung nangailangan ako ng matindi, kayo may pinakamalaking perang binigay. Kinumend pa rin niya. Pero sa Galatians, umpisa pa lang ng letter, sinero mo na kagad ni Apostol Pablo. Bakit? Ang problema nito, gospel. Mga kapatid, ang problema sa maraming mga professing Christians today, nadi-discourage sila to continue dahil tumitingin sila sa ibang mga Kristiyano who appears to be more successful than they are. Ba't ganon? Parehas lang kami nitong Kristiyano. Bakit siya CEO na? Di ba? Siya CEO na. Ako hanggang ngayon, CTO, Carmen Norte, kinakain ko. Di ba? Siya CEO na. Ako ito pa rin, empleyado pa rin. Nangangamuan pa rin. Ba't ganon? Kino-compare niya yung sarili niya. Mga Kristiyano, kino-compare din yung ministry at careers. Ba't ganon? Pag siya yung nag-preach, iba yung galing. Ba't ako aral ng aral? Wala pa din. No? Isipin mo mabuti, baka hindi mo gift. May gift eh. Iba-iba ang gift. At minsan, or madalas, nadi-discourage din tayo dahil nakikita natin ang sanctification ng iba. Mas nagiging banal na sila kaysa sa atin. Kino-compare natin ang ating excellence in life sa mga kapatiran natin. Patandaan natin, what appears to be might not truly be. Siyempre, tumitingin ka sa kapatid mo. Nakikita mo, parang ito mas nagiging Christ-like kaysa sa atin.
Oops! Ito ang ipaalala mo sa sarili mo. Ang nakikita mo, hindi kabuuan ng pwede mong makita. Ang ibig sabihin, ikaw, namomroblema ka doon sa kagandahan ng iba na hindi mo alam kung totoo yung nakikita mo. Na hindi mo alam na kung yung nakikita mong maganda sa kanya ay talagang consistent at totoo. Kaya mo nakukumpara at nakikita mong worse ang sarili mo sa iba kasi ang nakikita mo sa sarili mo, yung kabuuan mo. At yung nakikita mo sa iba, outward nila. Anong point nito? Ang iyong growth ay responsibilidad mo. At hindi mo responsibilidad at tupagin yung growth ng iba kaysa sa sarili mo. Tandaan po natin, what appears to be might not truly be. Tayo kasi nakakakita ng kabuuan natin at hindi ang iba. Kaya your Christian life is your own course. Your Christian life is your own course. Ang mahalaga, makatapos tayo. Sa mga estudyante dyan, na dapat 5 years lang yung aral, naging 6, naging 7 kasi nag-masteran. Nag-repeat ng nag-repeat. Okay lang yun. Nakikita mo yung mga kabatch mo, nag-graduate na, ikaw nasa university pa rin. Okay lang yun. Ang pag-aaral hindi sa pabilisan. Nasa patapusan yan. Ang Kristyanismo, hindi rin pagalingan, kundi patatagan. Magtatagal ka ba? Ito yung mga sakripisyo. Pero ito yung makukuha mo. Alam ba kung ano makukuha mo? Pag nagpagal ka, ang langit at ang lupa, pinangako yan ng Diyos sa'yo. Blessed are they. Di ba? For they shall inherit the earth. Tapos ang langit ay magiging iyo rin. At sabi pa ng Bible, co-heirs ka ni Christ. Ano ibig sabihin nun? Kung siyang naghahari, partner ka niya sa paghahari. At ang pinakamaganda pa, ikakasal tayo bilang iglesia sa Panginoon sa Kristo. Alam nyo, kung titingnan lang natin yung ganda ng makukuha natin, hindi natin iindain yung nararanasan natin ngayon. Di ba? Ako nga isang beses nakaraan taon, sumakit ng matindi yung ngipin ko eh. Siyempre nakakatakot may ipagalaw sa dentist at lalo na minsan ang anesthesia, hindi completely tumatalaw. Pero kapag ka nararamdaman ko kinakayod-kayod niya na yung gums, tinatanggal niya na ng plais o kung ano man ito lang ginagamit niya at nakakaramdam talaga ako ng pain. Pero natutuwa pa rin ako dahil ang naiisip ko ganito, hanggang dito na lang yung sakit na to, pagkatapos ito wala na. Ganon din ang isipin natin mga kapatid. Yung sakripisyo natin na ginugugol ngayon para sa ating Panginoon, ang kapalit nito ay completely kawalan ng lahat ng paghihirap. At yan ang tunay na tagumpay ng Kristyanismo. Kaya magpagal ka. Magpagal tayo mga kapatid. Okay lang yan kung mabagal. Okay lang yan kung slow yung progress. Ang mahalaga, buhay! Ang masama, kaya ka tumigil sa race, patay ka na. Wala ka na talagang magagawa nun. Pero as long as God is lending you breath, finish the race. I challenge you. Look to the finish line. And that finish line is your glorification. Look to the finish line, which is promised to us. Look to the finish line, which is the promised return of Christ. No matter how slow you run, the mission is to finish. The mission is to remain steadfast in the faith. Finishing the course of the gospel is to die living the gospel. May isang kapatiran sa Santolan, ang pangalan ay Sister Baby, na namatay po last week. Maraming hindi nakakilala sa inyo dahil si Sister Baby hindi mo sumasali sa mga interchurch YP at hindi siya YP, natanda na siya. Interchurch fellowship. Namatay siya
naka-video call niya ang iglesia niya. Gusto niyo na? Nagsimba pa last week. Nasa ospital na the next week. At sumali pa sa church sa pamamagitan ng video call. Nakahiga siya sa bed. Pinapanood niya ang pastor na nagpipreach. At kinamusta pa siya ng mga kapatiran. And right after they hung up the phone, she died. Hindi ba successful na Kristiyano yun? Naging consistent. Hindi ba ganun yung Kristiyano totoong nakaka-inspire? Kasi yung Kristiyano na ang makukwento mo lang, dati nagsimula akong tapat eh. Tapos namatay, hindi nakabalik. Di ba ang pangit nun? Patay ka na pero ganun pa rin yung reputasyon mo. You died yet you speak it negatively. Kaya ganun yung mga kapatid. Huwag pakitang gilas. Huwag ubusin yung energy. Tapos ang end, wala rin pala. Medya-medya lang. Use the means of grace gradually. See how you improve. Track yourself. Maintaining the gospel and die gloriously. Maintaining that gospel. Always see in every battle, struggles, pains that we are facing right now, that we have this fairest Lord Jesus, who died on our behalf and promised to return to consummate everything and to make us co-heirs and rulers of heaven and earth. We will respond now to a great hymn titled Fairest Lord Jesus, who composed by an unknown person, pero nilapatan ng tono noong 17th century ng isang German composer. Sabi sa second verse, fair are the meadows, fairer still the woodlands, robed in the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the awful heart to see. Because of the fairness of Christ, because of the pureness of Christ, it makes us awfully heart, or it makes our awful hearts to sing a song of praise. Let us apply that to our hearts today as we sing the fairness, the fairest Lord Jesus. Let's stand up and close in prayer. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya mo sa umagang ito, sa kagandahan ng aming Panginoong Jesucristo na muli nakita namin na kami man ngayon ay nababalot ng iba't ibang mga suliranin, ay mas nababalot kami ng kagandahan ng Panginoong Jesucristo at ng ginawa niya para sa amin. At ang pangako niyang buhay na buhay sa puso namin ngayon, na siya'y muling babalik at tatapusin ang lahat ng mga paghihirap na nararanasan namin sa buhay na ito. Lord, it is nothing to be compared with the things that we are facing now, compared to that eternity that we will spend. Eternity of comfort, eternity of peace, eternity of goodness, eternity of praise, and eternity of being with Jesus. Kaya Panginoong Jesucristo, salamat po sa ginawa mo. Aming Diyos na banal na Espiritu, salamat sa pakikipisan mo. Salamat sa pagpapabanal sa amin. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin. Kahit may mga panahon na gustong-gusto namin umayaw, hindi ka bumibitaw, o Diyos na banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa lahat ng grasya at pagpapala, awa at habag na patuloy na binibigay mo sa amin. Ito ang aming sabot dalangin sa pangalan ng Trinitaryan na Diyos. Amen.